Hello everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel, and for today's video, pag-uusapan natin ang pambato ng Baguio sa Miss Universe Philippines na si Tara Valencia. Ano ba ang kanyang chance para masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines this year? At ano ba yung mga kanyang strength at weaknesses? Lahat yan pag-uusapan natin. But before that, if you're new to my channel, my name is RJ Ignacio. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel and also please hit the notification bell para naman po ma-notify kayo kung meron tayong bago upload na videos. At pwede rin po kayo follow sa aking mga social media accounts. So, subscribe na! Hello everyone! So ito na nga guys, kasi nga maraming nagre-request sa inyo na gumawa daw ako ng content about Tara Valencia. So ito na nga yun. Okay, Tara Valencia is a 22 years old, a cum laude graduate of Bachelor of Science in Tourism Management with a specialization in International Tourism at University of Baguio. Tapos for her pageant credentials, Miss Baguio Turismo 2023, Miss Hotel and Restaurant Association of Baguio 2023. Tapos i-add ko lang din guys na si Tara Valencia ay pure Filipina po. Lagi po niyang sinasabi sa kanyang mga interview kasi nga ang dami nagtatanong kung may lahi po daw siya. Yun, wala naman daw. So ito guys, punta na tayo sa technical aspects ng competition. Unang-una, pag-usapan natin ang kanyang kagandahan. Si Tara Valencia, ito yung klase ng candidate na pwedeng-pwede mong isabak sa kahit anong beauty pageant. Kasi as you can see, pwede siya sa Miss Universe talaga kasi nga napakaganda ng mukha, fierce, edgy. Tapos, depende sa styling, pwede nating i-adjust. Pwede rin siyang pang Miss International kasi nga may mga styling siya na sobrang lambot, Barbie doll, at meron din siyang itsura na pwedeng fit na fit din sa Miss World kasi nga napaka-queenly ng aura, at pwede mo rin siyang isabak sa Miss Grand International kasi napakaganda, tapos game na game, malakas ang energy, maraming energy, at pwede rin siya sa Miss Earth kasi nga, girl next door din. So, depende talaga sa ayos. So, pwede talaga si Tara sa any beauty pageant. At hindi nagagawa yon ng ibang ladies. So, bihira lang talaga yung magkaroon ng ganitong klase candidate sa Pilipinas. Isa pa, napakatangkad itong babaeng to. 5'9" ang height. So, every time na pupunta tayo ng event, nakikita na si Tara talaga, nag-i-stand out siya. At lagi siyang nilalagay nga sa likod kasi nga, matangkad. Hindi siya pwede sa harapan. Tapos ito guys, based on my observation, every time na, ayun, pupunta tayo sa event, na-interview natin si Tara, sadyang meron siyang wow factor. Sobrang lakas ng presensya niya every time na pupasok siya or dumaan lang siya. Head turner din siya. So, ganitong klaseng beauty, parang ang hirap talagang i-deny nito. Ang hirap ligwakin kasi nga ang ganda talaga. At walang budol. Maganda ang balat. Naalala ko lang kasi may mga nababasa kong comment during the press presentation ng mga candidates sa Miss Universe Philippines. Sa screen, medyo medyo malaki daw. But sa personal, hindi naman. Pero as you can see, take down notes niya yung mga ganyang criticism or sabihin natin constructive criticism. So, kung makikita niyo yung Tara noon at ngayon, numipis talaga. Pero ang sabi niya, huwag daw siyang gagayahin. Ako, baka mamaya, itong candidate na to talagang hindi na kumakain. Kasi guys, biglang payat, di ba? Ayan, ginagawa niya talaga yung kanyang assignment. And for the business side naman, malakas din ang hatak niya sa social media. Sabi ko nga din na every time na pinopost ko rin si Tara Valencia sa aking IG, especially kapag reels, almost million na yung views. Tapos yung ibang mga post ko naman about her, talagang 100,000 of views din yung nakukuha. So, ang lakas din na talaga sa social media. So, ito yung mga magagandang sides about Tara Valencia na diniscuss natin. So, dito naman tayo sa kanyang weaknesses or yung mga areas na kailangan talaga niyang i-improve. Unang-una na dyan, syempre,
kailangan natin maging patas sa review yung kanyang communication skills. Kahit sabihin natin na cum laude si Tara Valencia, pero iba pa rin talaga yung speaking skills. At nakikita natin yun na talagang kulang talaga. Kumbaga, kapag mag-Q&A na, kakabahan ka talaga sa kanya. At saka yung during the press presentation, may mga ambush interviews, kitang-kita talaga na sobrang hilaw talaga siya when it comes sa communication skills and answering some of the questions. Pero, kung makikita niyo yung mga interviews niya ngayon, meron ng liwanag kasi nag-i-improve na rin kahit papaano. Mag-base na lang tayo sa interview ng aking mga kasamahan dito sa pageantry ng The Crown. Doon makikita niyo na yung Tara Valencia doon sobrang madidisappoint ka talaga sa level ng kanyang communication skills. Tapos parang halatang kakabisado, ayun. Pero dito naman sa recent interview niya kay Adam Henato, makikita mo yung improvement, even the hand gestures, yung body language, humahawak-hawak na siya, nakikipag-eye contact na siya, tapos more confident at storyteller na rin talaga si Tara Valencia. Ayun naman yung good side, but still, there's a lot of things to be done. So, kailangan talaga niyang i-work out yung kanyang communication skills. At luckily, meron tayong friend dito sa industry like Dr. Seth na talagang tinuturuan niya talaga si Tara sa kanyang com skills, sa Q&A. So, ang ginagawa talaga ni Tara, almusal, Q&A, tanghalian, Q&A, tapos hapunan, Q&A. Kasi nga, ayun talaga siya mahina. Kumbaga, kung aabot siya ng top 5, kakabahan tayo. Pero as of now, yung level ng ganitong communication skills is still enough para makaabot siya sa semi or makapasok. Pero hindi naman lingid sa ating kaalaman na after makapasok ng semi, kapag naman nakapag-perform ka dyan, like what happened sa Baguio last year, di ba si Krishna Gravides, ang waterloo din ni Krishna ay yung Q&A. So talagang tumatagilid talaga si Krishna sa mga interviews before, pero during the coronation night of Miss Universe Philippines, nakuha niya ang major award. Tapos diretso talaga sa top 5. For the technicality nga talagang last standing yon, pero di ba nangyari 3 kasi nga pag nakuha mo major award talagang may hawak ka talagang panlaban. So yun, for Tara Valencia, kasi baka mamaya makakuha ng major award tapos umabot ng 5. Sayang naman, nasa top 5 na siya kung hindi pa siya makakapag-deliver ng magandang sagutan. Pero pag-uusapan natin ang physical attributes, talagang laban na laban talaga si Tara. Hindi siya mawawala sa 5 kung beauty talaga. Ayun, kasi nga syempre, di ba, still this is a beauty pageant at saka kailangan din natin i-consider ang involvement ni Osmel sa Miss Universe organization na alam naman natin sa Osmel na masyadong obsessed sa physical attributes or sa outer beauty. Kaya nga before, di ba, masyado siyang nabash kasi nga meron siyang isang statement about the inner beauty, no? And to justify more things about Tara, kung may chance ba siya manalo sa Miss Universe Philippines, hindi lingid sa ating kaalaman na before, nagpadala naman tayo ng mga candidates na talagang ganda, stage presence ang puhunan, relatability, kasi di ba, way back year 2010, si Manay Venus Ra, hindi naman siya ganun pa kagaling when it comes to communication skills, but still, siya yung naipadala natin kasi may nakikita talaga ang organization na kaya niyang mag-survive sa international stage. Tapos kahit nagamay na natin na nung nanalo si Pia noong 2015, di ba? O kailangan dapat total package, magaling sa comms kasi ipapadala natin sa Miss Universe. Pero still, the following year, nagpadala tayo ng isang Maxine Medina. And then, sa mga sumunod na taon, nagpadala rin tayo ng Gasini Ganados na sobrang ganda at ang lakas ng stage presence. At ito nga, sa makabagong Miss Universe or Stand Alone or Miss Universe Philippines, I mean, Celeste Cortesi, di ba? Si Celeste, during her time din sa MUPH 2022, talagang struggle din siya sa mga interviews. Sadyang nag-shine talaga si Celeste during the coronation night at nakakuha nga ng isang major award. So, pag, yun nga sabi ko, pag nakakuha ng isang major award, kahit mag-deliver ka ng okay na answer, talagang mananalo ka. So, ito lang to justify na may chance naman talagang manalo si Tara Valencia dito sa Miss Universe Philippines kung magbe-base tayo sa track record. At kung hindi pa rin kayo naniniwala sa akin,
tignan nyo si Tara Valencia sa personal at sasabihin nyo, oo nga, tama nga si Kuya RJ. May laban talaga ang isang Tara Valencia ng Baguio. Kasi, palakita nyo si Tara Valencia sa personal, sabihin nyo, oh my God. So yun guys, I hope na nagustuhan nyo naman tong ating video about Miss Universe Philippines Baguio, Tara Valencia. Tapos guys, kung ano yung mga opinion nyo, mag-comment kayo sa baba ha, kasi babasahin ko rin yan. Yun lang, kung bago pala kayo dito sa ating YouTube channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe. My name is RJ Ignacio. See you po sa ating next vlog. Bye! Ayun, hirap talaga ako mag-outro. Okay na yun.